Sign number 2, bagong password. Isa lang ibig sabihin yan, Bessie. May itinatago, may nilalandi, may babae ang asawa mo. Yun na yun. So, paano na? Ano nang gagawin ko? O ngayon, tatanungin mo ko ng ganyan. Diba, sabi ko sa'yo, Bessie, huwag ka kagad mong papaapekto. Huwag mo kagad girayan yung tao. Yung mga ganyang reaksyon dapat kapag nahuli mo na sa akto yung tao na may ginagawa talaga. So, patuloy lang ako mag-iimbestiga? Oo! Pero huwag naman 24/7, Bessie. Kung ang pulis nga, may day off eh. Alam ko na. Para panandalian mong makalimutan ang problema mo, mag-shopping na lang tayo. Retail therapy. Sale ngayon, dali. Okay? Game? Sige. Gusto mo na yan? Pagdating ng birthday mo, babawi ako and I'm going to make sure that it will be as memorable. Okay. You are saying that all the latest signs lead to the fact that you are the only woman in your husband's life, right? Yes. But, the question, are you sure? Yes, Vicky. I'm his one and only. No doubt about it. Okay. If you say so, edi, sige. I hope lang, Bessie, totoo yan at hindi kayo inuuto, ha? Hindi ko talaga maisip na kayang gawin sa akin ni Vincent yun. Alam mo, Bessie, hindi na bago yung mga ganyang gawain sa mga lalaki ngayon. Para hindi magduda ang mga jowa nila, give lahat, ang password, ang cellphone, lahat out. Pero ang hindi mo alam, nagde-devise niya ng paraan para makontak ang mga kabit nila. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. So if I were you, you better find your way to make booking your husband. Maisang ka. Ganyan talaga. Ito ang gusto mo, kaya magtiis ka. Ha? Ma? Mahirap talagang makihati ng pagmamahal, anak. Lalo na kung ikaw ang third party. Ikaw ang laging naghihintay. Ikaw ang laging magnanakaw ng panahon o oras. Kasabay niyan kung ano-ano nai-imagine mo. Niisip mo kung anong nangyayari sa kanya kasama ang pamilya niya. Niisip mo kung masaya ba sila. At maiinis ka dahil pwede ngang masaya sila sa mga oras na ito na hindi ka kasama. Matatakot ka, maiinggit ka. Dahil baka hindi mo mapantayan na ibigay sa kanya yung sayang naiisip mo. Doing this to yourself, son? Bakit pa kailangan gawin mo miserable ang buhay mo? Ma. Because I love him. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Wala na kami, Ma. Tinapos ko na. Good. I'm happy for you. I don't know, Ma. Pero bakit ba hindi ko maramdaman yung happiness na yan? Anak, ang true happiness para sa atin ay dadating lang kung dumaan ka na sa black hole. And right now, you're in that black hole. Mag-look forward ka na lang sa dulo nito. Ewan ko na. Mahal ko talaga siya siguro. Pero tama ka, siguro nga
Siguro nga isang malaking black hole tong relasyon namin ni Vince. I know. That's why I'm happy that you decided on the right thing for you and Vincent. O ano? Tinamaan ka ba dun sa sinabi niya? It really is a small world daw. Lalo na para sa inyong tatlo ni Vincent. Kaya Eric, pwede ba? Huwag mo nang balikan ang asawa niya. Oh, di ba kaya bihis na bihis ka para puntahan mo si Vincent? Please, Eric. Bigyan mo naman ng konting peace of mind ang sarili mo. Sana naman hindi totoo. Pogi-pogi ni Papa eh. Hala! Eh, Bessie, kung si Papa ay best friend ni Vincent, anong ibig sabihin nun? What do you mean, anong ibig sabihin nun? Hello! Dito mo ma-apply ang birds of the same feather flock together rule! Hello din. Hindi naman ibon si Vincent para ihambing mo dyan sa rule na yan, no? Walang ibig sabihin yun, hindi bakla asawa ko. Uy! Grabe hindi yun yung sinasabi ko! Weird mo talaga, no? Basta, hindi bakla si Vincent at sigurado ko dun. Okay! Halika na. Di ba sabi nga nila, birds of the same feather are the same birds. Alam mo, Bessie, medyo din sa mga lalaki pagdating sa mga ganyang bagay. It's not easy for them to recognize kung yung kaharap nila gay o straight. Alam mo, I'm sure si Vincent ngayon niya lang din nalaman na yung best friend niya since high school ay bading pala. But oh well, I guess it's time to let go. Hayaan na lang nating masunod sa impyerno ang kaluluwa ni Eric. Vicky, di ba marami kang katrabahong gay sa work mo? Paano mo sila pinakikisamahan every single working day kung ganyan pala ang tingin mo sa kanila? Oh please, can you not give me the whole liberal whatever bull, Bessie? Magpakatotoo ka nga. Okay lang na merong mga badi, basta hindi natin kadugo. I'm sure hindi mo gugustuhin na ang anak mo, kapatid o tatay o asawa mo ay maging bading, di ba? Oh, see? You're guilty. You know, I'm sure one way or another, meron lang tayong certain level of acceptance sa mga bading. I mean, we know they exist, they are a reality, pero sana naman hindi na sila dumami, di ba? Kasi nauubusan na ako ng boys. Alam mo, Vicky, just stop it. Huwag na natin pag-usapan to. Total, hindi rin naman ako makakarelate. Wala akong kamag-anak na bading. Okay, and I think I have to go back to work. Bessie, galing-galingan mo ang pagsustok sa asawa mo, ha? Sana mali ang kutob natin na may kapit si Vincent. They're in some kind of fog, Vincent and Eric. It's that phase na sabik silang magkita. Na ayaw nilang mahiwalay sa isa't isa. It's also that phase na wala silang nakikitang tama at mali. O kung nakakasakit na ba sila o hindi. Tita, sorry Titignan ko kasi yung food eh. Anyway, baliw lang ba silang dalawa? Exactly. Poor Lali. She really doesn't deserve this. Ano ba yung gamot dyan sa fag-fag na yan? Kasi ayoko ma-fag eh. Yan no, fag yan. Matatauhan lang sila kapag sumabog na sa mukha nila yung realization na yes, hindi nga namin maitatago itong relasyon na ito. But by then, it'll be too late because ang dami nang masasaktan.